Ayan, bago po pala tayo mag-next dun sa ating next speaker, ay may ipapamigay lang po kami na mga papel at yun po ay evaluation form. Sasagutan niyo po yun based po doon sa ating speaker kanina. I-evaluate niyo lang si Sir Delio. Ang perfect score daw po may libreng coco sugar. Kuha nga po kayong tigigisa, tapos pasa nyo sa hiram nga po ng isa. Kulang pa yun. Yan naman po yung Tagalog, so madali nyo naman pong maiintindihan. Checkan nyo lang po yung katanungan dito sa papel. So, ang pinakamataas pong grade ay 5 at ang pinakamababa ay 1. Makikilagyan din po na, sige, kahit hindi optional po yung pangalan ninyo, kahit po hindi nyo lagyan ng pangalan. Tapos doon po sa pangalawa, pangalan ng tagapagtalakay ay Delio Sinapilo. Yan. Nakunot ang noo. Anong sabi ko? Magdala ng salamin sa susunod. O di kaya ang salamin ay sinusuot. Delio Sinapilo. D-E-L-I-O. Tapos ang apelyido po ni Sir ay Sinapilo. S-I. Ito pala, meron. Wait lang. Delio, D-E-L-I-O. Ang apelyido niya po ay Sinapilo, S-I-N-A-P-I-L-O. Tagalog po. Okay, tapos pamagat ng pagsasanay. Ito po yung pamagat. Hands-on. And then yung pong date ngayon, tapos checkan nyo na po yun. Tagalog naman. Okay po, may tanong po ba? Ito po yung pangalan ng artist. Ito po yung pangalan ng artist. Hindi ko makita. Okay na po. Check lang, checkan nyo lang. Linaw ng diskusyon at layunin ng bawat paksa. Ang pinakamataas po ay checkan nyo yung 5. Ang pinakamababa po ay 1. Pagkatapos po ba ng pagpapatikim sa inyo ng coco sugar ay bibigyan nyo pa ng 1. Ay kainaman na ano. May lambanog pa yun. May lambanog pa, gising na gising. Yan naman po yung walang mali at tamang sagot. Yan po evaluation nyo.
Okay na, 1 minute. 30 seconds. Checkan lang yan eh. O, yung iba po, okay na? Oh, sige po, may mga kolekta po niyan sa inyo. So, tayo ay dadako na sa ating pangalawang speaker ngayong araw. Chef, super pala. Akala ko lahat sa salita. Okay po, so para po ipakilala sa inyo ang ating pangalawang speaker ngayong araw para po ituro ang lecture on product costing ay tinatawagan po namin ang aming isa sa kasamahan sa Office of the Provincial Agriculturist mula po sa Agricultural Support Service Division. Wala pong iba kundi si Ma'am Gigit Quijada. Palakpakan naman po natin si Ma'am. Gandang tanghali po. Di pa po mga inaantok, mga gusto nang umuwi. Saglit lamang po ito. So ako po si Gigi Quijada. Ano po, kami po ay sa food processing unit po ng OPA. OPA rin po sa Talipan po. Meron na po yata nakapag-training sa inyo sa Talipan. Ano po, o sugar. Ano po, ako po wala ng mga oras na yun. Ako po nasa Lopez. May pa-training din po kami doon. Ano po, ang nag-assist po sa inyo si Mamika. Ano po, yung pong cute na katulad ko rin. Ano po, na taga-Tayabas. So nagluto rin po kayo ng coco sugar. So nakita niyo po mas malinaw po yung gawa ni Sir Dini. Paggawa ng coco sugar. So bali po ang i-discuss ko lamang po ay yung po sa paggawa natin ng costing. Ano po, yung po nagbabalak na maggawa ng ating coco sugar ay tuturuan ko po kayo mag-costing. Ano po, ito naman po ay kung meron po kami po yung unit po namin, tumutulong po kami sa mga yung pong mga gumagawa na, yung pong may mga produkto na. Ano po, kung kayo po ay may mga produkto na gusto niyo pong ma-enhance yung label, pwede po kayo magsabi kay Miss Rona. Ano po, para masamahan po kayo mapag-usapan po natin kung ano po yung inyong produkto na gusto nyo ma-enhance yung label, yung packaging, kung gusto nyo pong ma-standardize yung mga produkto ninyo. Kayo po maliban, may mga kanya-kanya na po ba kayong produkto? O yung produkto na order, wala pa po. So yun po. Bali po yung pong nag-training nung nakaraan, yung kasama po sa Talipan, yun po ay sa Katanawan po, yun po sa San Antonio pala. Ano po, nakita nyo naman po yung packaging nila. So, pwede rin naman po siguro yung sa inyo yung packaging. Naka-foil pouch po yung coco sugar. Wala lang tayo na sample. Ipa-flash ko para makita nyo. Para makita po. Yung i-discuss nila. Ito yun. So, bali po kanina, nakapakita naman po sir, maraming salamat po sa pag-demo at paggawa po ng coco sugar. Ano po, kahit po ako ay natutunan po. Talaga po, pag hindi po talaga natin nakita doon sa mismong gumagawa, ay talaga po, hindi po talaga natin maiintindihan ng gusto. Ano po, kaya salamat po at ako po marami ding natutunan ngayong araw na ito. Ano po. So, balik po, ito po yung ating pong coco sugar na ginagawa po para po dun sa, ayan po ay produkto po ng San Antonio Palay po sa coconut, sa Katanawan. Ano po, so balik po sila ay gumagawa na po sila ng coco sugar, tapos yan po yung kanilang label at packaging, naka-foil pouch po. Yung pong paggawa nila, sila po yung gumagawa ng coco sugar, dinadala po nila sa Talipan, ay coco sugar na po. Ano po, pas lang po nila ipinapak. O, kasi po, naka-foil pouch po. Ano po? Yun. O, tapos po, pagka-foil pouch po, ilalagay na po yun doon sa isa pa nating packaging, yung pong malaking pouch na. Parang ang laman po niyan ay 40 pieces.
po ang isang pack. Ganun po. Ano. Yung pong isang foil po na yon ay 7 grams. Yung po ay pangkape. Ano po, yun. Pwede na po natin pangkape yun. So ito po yun. Kanina po sinabi po ni Sir na 7 pesos po ang presyo ng Coco Sap. Ano po? So 7 pesos daw po yung presyo ng Coco Sap per litro. Ano po? So bali po yung po ay para sa mga ngawit. Sa magkakarit po. Ano? So bali po dito, ang inilagay po natin ay 16 pesos. Para naman po, meron po yung mismong may-ari nung nagpakarit. Ano po? Yung 7 pesos po. Ano po ba yung 7 pesos? Magkakaret. Tapos po, mo-multiply pa ito, 7 pesos din sa may 7 pesos din po. O medyo malaki na pala. Bali 14. Ay nakalagay po natin ay 16 pesos. So tubo ang may-ari. Ano po? So tubo ang may-ari. Bawal malugi ang may-ari. Ano po? Ayun. So bali 16 pesos po nakalagay natin dito na presyo ng Coco Sap. Dito po, sinamahan na po natin ang presyo ng tubig, ng kuryente at ng gasol. Kung gasol po yung ating gagamitin. Ano po? So nandito na po yung presyo niya. Ito po ay yung nandito po ay 64 liters. Kung makakagawa po tayo ng 64 liters, kanina po pinakita ni Sir, ay yung pong ginawa natin sa kawa ay 6.5 liters lang po. Ano? So ito po, pwede po naman siguro, Sir, malinaw naman po, pwede po sila makaharvest ng 64 liters. Ano po? Sa isang akyat po, ano? pwede siguro na dalawang harvest. Dalawang harvest. Kasi sa dami ng harvest. Yung po, depende sa harvest. Ano po? So ito po, pwede po ito natin i-compute dun sa 8 hours kung dalawang harvest po. Ano? So ito po ay 64 liters, so bali dalawang kawa, dalawang luto po sa kawa. Ano? So andito na po yung presyo ng tubig, ng kuryente, electricity sa hapon ng gas. Tapos yung pong, ito po kasi ipapak natin, pagkaluto natin, ay dun sa malaking plastic na lang. Ano po? Hindi pa po sa packaging. Kumbaga ito po yung tinatawag nating raw materials pa lang na gagamitin natin. Ano? So ito po yung plastic po na paglalagyan natin ay yung 22 by 36 po, ito po yung medyo makapal. Hindi po yung regular na plastic natin na manipis. Ano po? So ito po ay nagkakahalaga ng 12 pesos isang piraso. Kasya naman po doon. Kasi sabi nga po ni Sir, dun sa 8 kilos natin, makakakuha tayo ng 1 kilo po na coco sugar. Di kung divide by 64, ilang pong kilo ang makakuha natin? Sa 64. Bali 8 kilos din po, So kasya naman po yun dun sa ating plastic. Kasi po 22 by 36. So ito po, bali i-add po natin yung presyo ng water, electricity at gas, saka po ng plastic. Magkakameron po tayo ng total cost na 1,256. Ano po? So, syempre po, meron po tayong additional na overhead. Yung po ay kung sakali lang po tumaas yung mga materials natin. Tumaas ang kuryente, ang gasol, ano po, doon po natin medyo ibabase. Tapos may labor po tayo na 2. Magkano po ang bayad ninyo, Sir, sa labor natin na nagluluto? Conforme kasi ang ginagawa namin, 50 pesos per kawa. 50 pesos po. Noon yun ha, hindi ko lang alam ngayon. Opo. Pwede tumaas. Pwede po, sige po. So ngayon po, nakalagay po natin doon sa presyo. Magkano po ba ang sweldohan ngayon sa inyo? Halimbawa po sa Katanawan, magkano po ang sweldo ng per araw ng tao, per day? 500. 500. Na sumababa pala yung presyo ko dito. 350 lamang po yung presyo namin dito. 350. Pero ito naman po ay sa nag-uumpisa pa lang. Pero pwede naman po itong tumaas kung sakali po meron na tayo naman namin market. Ano po? Saka hindi po 8 hours ang trabaho. Oo, hindi po 8 hours. 4 hours hanggang 5 O yun, 4 hours lang sa hanggang 5 hours lang po. So ito po yung kumbaga po tayo kung sarili natin, syempre, kung tayo sariling nagawa, dapat po may pressure rin tayo. Dapat po pinipressure din natin yung sarili natin. Kasi kung sakali man pong lumago tayo, magbabayad din po tayo dun sa ating matuturuan na gumawa. So may pressure na po tayo ng labor dito, 2 tao po. So magiging total cost po niya is 2,018.8. So napatak po, yung pong 2,018 natin, i-divide po natin dun kung ilan po yung na-recover natin na coco sugar. So nalabas po ay 252.35. So ito po, pwede pong pumaba ito o tumaas. Depende po dun sa presyo ng ating Coco Sap. Doon sa ating mga magiging recovery. Pag mataas po yung recovery natin, marami po tayong nagawa, mas bababa po yung ating presyo, ng ating
mismong produkto. Pero pag bibilin po natin, so pwede po natin siya ibenta, sabi po ni Sir ay pwede natin ibenta ng 200 o ay 350. Pero nakalagay po natin dito 350 per kilo ang pwede natin ibenta. Ano po? Tapos ang income po natin dito is 97.65. So meron na po tayong income na kulang-kulang 100. Doon po sa per kilo natin na magagawa. Ano po? Tapos ang ROI po natin, ito po yung return of investment natin is 28%. Ano po? So, ano po, may kita po ba tayo? Meron. Medyo nauobliga po ba kayong gumawa ng coco sugar? Ano po, yan naman po talaga ay sa umpisa lang po talaga ay mahirap. Ano po? Tapos po, ang maganda po nito ay kung po yung inyo pong dire-diretso po ang ating gawa, mas maganda po sana kung mayroon po talaga kayong pagkukuhaan para po maging sustainable nga po. Para po dire-diretso. Ano, katulad po ng halimbawa nga po ay kayo, ano po, yung mga miyembro ninyo, ilang puno po meron yung kada miyembro ninyo. Sa tingin man po natin ay makukuha po natin, magiging sustainable naman po, hindi po tayo mawawala ng coco sugar. Andiyan naman po si Sir. Tutulong sila para magbenta na. Ano po? Yun po ay, sa ngayon po kasi ay talaga pong may shortage ng ating coco sugar. Ano po? So may tanong po kayo sa costing natin. Yan po ay raw mats lang po ha. Yun po yung bulk or bulk lang po. Hindi pa po siya naka-pack ng ganito. Ano po? Hindi pa po siya nakapack. So pag ganito po, pag nakapack na po na ganito, idadagdag nyo lamang po kung magkano yung presyo ng packaging. Ano po? Halimbawa po, magkano po isang packaging nito? 6 pesos. Ano po? Katapos po ilang grams po, ang net weight ang ilalagay ninyo. Idadagdag nyo lang po yung packaging. Nasa inyo na po kung anong gusto yung packaging ang lagay o pwede nyo naman po ibenta as raw mats. Yung po naka-bulk pack na ilang kilo. Pwede nyo po ibenta halimbawa tig 5 kilos. Kung may kukuha sa inyo ng 5 kilos, pwede po tigig 1 kilo. Isa na po. Sige po, okay lang po magtanong. Kasi may plano nga po kami magkuha ng show, ang Coco Show na po. Kasi meron na po kami dami po. Ayan po, ang pinaka po namin yung papaano rin yung sa namin, may lalabas pa yung pambinta. Pero hindi nasabi na rin sa amin nung kami ay nag-training sa Kalipan. Na banguban, pwede kami tulungan doon sa Opo, pwede naman po. Opo. Pwede naman. kami naman po yung kumatigil. Opo, kayo po. Sige po. Kung kayo po ay may mga balak na gumawa, tapos gusto nyo po may label, kung gusto nyo po may logo, opo, pwede naman po kayo lumapit. Wala pa kami pangulat sa Opo, yun. Kung may gusto po ko, pwede po kayo lumapit sa akin pag yung mga pagpapagawa ng mga label. Libre po yun lang. Kasi may plano po sa Jakarta. Gumawa pa na po. Sige, sir. So, siyang gagawa po. Nandiyan po, ang nga po lamisa ngayon. Ang amin lang po kawa ay talagang maliit. Ayun siya naman po si Miss Rona kung may mga kailangan po kayo. Miss Rona! Madali naman po lapitan niya. Kasi kaya po nga yan, 120 siyang puno. Ang aming pong kakaritang na yan. Tapos, pwede pa po siyang dagdagan. Yung po ay sa inyo lamang. O sa buong member po. Sa amin po member yan. Oo, Pero benta na po. sabi nga po ni Pangulo sa amin na pwede po namin pang-dagdagan siya. Ari po ay isang lang po. Bagong lipat pa lang po kami dito. Ayan, good luck po. Sige po, tayo po ay... Opo, dito lang po kami. Andiyan na po si Miss Rona kung kailangan niyo ng gamit. Kung ano pa po ang kulang ninyo. Ano po? Ano nga Miss Rona? Andiyan lang po. Isang sabi niyo lang po kay Miss Rona. Kung yun naman po ibang mga packaging na kailangan niyo pang process po, sabihin niyo rin lang po sa kanya. At baka naman po kami Ito po kami sekretary ka-chat po ni Ma'am Brown. Kachat po ni Miss Rona. Ayun po ang mahalaga. May number na Miss Rona. Ano po? Ang sabi ko po ay chat po sila.
Mas maganda po ay nakasulat sa kamay, tapos pipirmahan niyo po kay Miss Rona na receipt by. Para po talagang walang katakbo-takbo si Miss Rona. Opo, ano. So may tanong pa po kayo. Sana naman po ay, opo, andun lang po kami sa Talipan, kontakin niyo lang po si Miss Rona. Ano po, kami naman po ay magkakatabi doon. Ay, tanong, wala na pong tanong. Salamat po. Tanong pa po kayo, baka po may mga Oo, baka may tanong po to. Ma'am, tanong po namin na yung halimbawa ay tuloy-tuloy ang production ng paggagawa ng asukal. Hindi kaya ma-stock yung aming puhunan tsaka yung asukal? Ang asukal naman po natin, ang expiration nga po niyan is 1 year naman po. Ano pag nagawa natin? Opo. O, tapos po ay kung sakasakali naman po yung tungkol po dun sa, yun nga po sir, kailangan natin ng market. Nagmamarket po tayo. Halimbawa po may member po tayo, ano kasi po, ito po ihahalimbawa ko lamang po, ano. Yung pong sa meron po kayong kalamansi, gumagawa rin po ng yung sa ano naman po, sa ibang crops, ano po, yung amin po, meron po kami magkakalamansi. Sila po ay nagkakalamansi juice, ano po. So, kada member po nila, dapat po, kukuha halimbawa ng 10 packs, 10 bottles, ganun po. Kumbaga po, sa umpisa pa lang, magtutulungan po tayo magbenta. Ano po. Kami naman po ay meron din po kaming marketing. Meron din po kami unit ng marketing. Pwede rin pong lapitan na kayo tulungan kung saan natin i-market. Maliban po kay sir. unang customer po ay mga member. Opo, unang customer po talaga yung mga member. Pag talaga pong wala pa. Tapos yung po mga member, sila po ang hahanap din. Kanya-kanya silang hanap ng kanilang, ang tawag doon, ng kanilang market. Opo. Kaso mamay yung bagang product natin eh, hindi naman ganun kamura para i-consume. Kumbaga, sa regular kasi na magdiniyog, ay yung 300 pesos talagang napakahirap hanapin. Kaya hindi mo rin naman mapipilit silang bumili gawa ng, yun nga po ma'am, yung 3,000, 4,000 ang kinikita sa isang buwan. Ay kung ibabawas pa doon, ano pang papagpaaral nyo doon sa mga anak. Kaya ang kailangan talaga ma'am namin yung market talaga. Kasi noon kasi nadala na ako binigyan kami ng MAU ng 1 kilong ukra. Ipinatanim. Pinagbili ko si Kalabaw para ipagpalinis, ipagpakwan. Pagkatapos nung harvestin na, ay kami raw maghanap ng pagbintahan. Ay, anong nangyari? Naubos si Kalabaw. Si ukra na wala na rin. Oh, ay, yun yung ano namin. Sige ma'am, ako yung ulan. Pwede ako magsalita? Kasi, kuya, yung problema din namin. Opo. Pagka kami kasi nag-i-exhibit, may mga customer, kliyente kaming kuman. Sabi niya, sir, kaya niyo ba ang isang tinulada na coconut sugar? Sasabihin namin, sir, wala kami noon. Di ba? Parehas lang po tayo ng nagiging problema. Kasi kami hindi rin makasagot sa kliyente kung ganung volume yung kukunin sa amin. Kasi every time na nag-exhibit kami, may mga lumalapit na nagbi-business about sa coconut sugar na ginagamit. Ang problema nga namin, saan kami kukuha ng isang tinulada na coconut sugar? Yun. Kasi pagka, ang nangyayari kasi minsan, pagka sobrang bulk ang order sa inyo, tinatanggihan na namin. Hindi kasi namin kayang ibigay. Di ibig sabihin, malaki talaga ang Malaki ho ang kailangan ng demand. asukal. Ang problema nga lang, kasi pagka may lumapit sa yung kliyente, sasabihin sa inyo, kailangan ko agad 200 kilo, bukas pwede mo bang i-deliver o sa Makalwa? Ang coconut sugar, hindi mo agad magagawa yung ganung kadami. Pwede naman pong i-stock eh. Pwede hong i-stock, kaya lang yung kliyente, hindi natin pwedeng pag-antayin. Kaya po yung nangyayari. kung malaking volume ang kinakailangan, pwede kami mag-stock. Kaya namin kasi total may natulong naman sa amin na tulad ng land bank, yung mga bangko na nagpapautang sa amin, kahit milyon pagsasamahan, pinauutang. Kaya malakas ang loob namin na mag-produce kami ng-produce. Ang tanong ko ay kung kayang bilihin yung ipoproduce namin. Kasi talaga kami, decidido ko talaga kaming gumawa. Kaso pagka mag-i-stock ko kayo, huwag naka-expose sa araw. Kasi itong ganda naka-expose, di ba, sa transparent. Kailangan, ibig sabihin, hindi ma-expose sa araw. Kasi nagbabago yung quality ng coconut sugar. Nagka-dark masyado. Halimbawa, light nyo ginawa, pag-expose siya sa araw, may tendency mag-dark ang color niya.
may posibilidad naman po kaming hindi maging expose sa araw kasi may building naman kaming ipapagawa na maganda. Yun din yung talaga nagiging problema. Kasi minsan ang problema sa inyo di-dispose. Kami, namang problema rin kami, saan kami kukuha ng sobrang dami. Ganun yung pa. Hindi naman kami pwedeng, sir, sige, magdi-deliver kami sa inyo ng ganito, ganyan. Pero wala naman kami, kasi ang paggawa ng coconut sugar, hindi yan basta-basta masyadong maselan. Tapos, yun nga lang talaga, sabi ko, malaki yung income mo pagdating sa coconut sugar. Kaya lang, hindi ka agad-agad makakapag-produce ng ganong kadaming bulk or yung bulk na, yung volume. Pero kung Sa amin meron tayo, kasi- sir, mapagkukunan sana. Sa amin po kasi Kung may kaya. mapapagpunan ho kami, kasi maraming lumalapit doon sa anak ko. Gaya nung minsan, nag-exhibit kami. Ang sabi sa amin, kailangan namin ng 500 kilo. Wala naman. Oo, Juan, saan namin kukunin yun? Sabi namin kung 50 ho, kahit bukas kaya ko ibigay sa inyo yan. Ganun lang ho. Ganito naman po. Sa part naman po ng amin pong office, ano po, sa Office of the Provincial Agriculturist, yun pong sa usaping market, yun po ay tulong-tulong po. Ang office po ay nag-a-assist po dun sa mga, mayroon po kami tinatawag ng market linkaging. Kami po ay nakikipag-tie up sa iba't ibang mga ahensya, sa DTI or sa mga private po, nakagaya po ng mga Big Brother processors po natin para nga, kasi po ang ating produkto ay pang-international talaga ang demand ng cocoa sugar. Ngayon po, ang dinidemand naman sa atin ng international ay volume of production, yung tons na po ang usapan. Ngayon po, hindi naman po natin kaya yun. Kaya ang mangyayari, ang strategy po dyan sa cocoa sugar ay i-consolidate po, ibibigay po natin dun sa kausap ng Mark International, kagaya nga po nila Sir Sinapilo ng Green Life, i-consolidate para po, marami rin silang mapagkukunan ng mga na kagaya po niyo. Sa inyo po sila kukuha para pag pinagsama-sama ay mamit ng no mga big processors yung hinihingi pong requirement sa production para po makapagdala sila sa ibang bansa. Ngayon po, although may part po ang OPA dun sa marketing, yun nga po yung mga assistants namin, pero big part pa rin po kayo. Ano po, hindi po pwedeng kami lang po yung magmamarket, dapat po tulungan tayo. Kung kayo po may mga kakilala, dapat ma-promote din, ay ipopromote po natin kasi produkto po natin yun. Tsaka po may nabanggit ako kanina, may narinig ako kanina na unang-unang tatangkilik sa produkto natin ay tayo po mismo. Ano po, kikilalanin po muna natin yung produkto natin para at least pag ipapakilala natin sa iba, sa mga mamimili, ay alam na alam po natin kung paano ito i-promote. Ano po? Tsaka po, ano din po naman, sa Katanawan, katulong din po natin dyan sila Mauliway. Ano, may mga sila Kuya Jonathan, may naghanap din nga po sa amin at parang taga Candelaria din siya, naghahanap siya ng madami, ilang kilo yung kagaya po nung sinasabi nyo kanina. Nakipagtaya po sila kay Kuya Jonathan sa San Antonio Pala. Hindi naman po nila nauuhan kasi nga po hindi nila kaya yung dami. Gawa ng, siyempre manual po yung practice pa nila doon. Ay parang weekly, dead po kadami. Tans ng usapan, so tinanggihan po nila. So kung marami po tayong magpo-produce at magsasama-sama, ay mamimit po natin yung demand po ng international. Tsaka tayo po i-continuous din po ang collaboration sa kanila. Pari ko po mamimit yun sa Katanawan ngayon kasi ang dami ng dwarf na ipinatanim. Tapos, membro pa ng kooperatiba. Lahat yung nagtanim ng dwarf. Kaya yun, may tendency na ibinta nila. Kasi kung maganda talaga ang kita dito sa paggagawa ng coconut sugar, maraming magbibinta ng dwarf na yung sap. Sa ngayon po nakagaya po natin nag-uumpisa pa lamang, ay di yung mga local market pa lang din naman po ang ating tinatarget. As in the long run, pag tayo po ay nakakakilala na ng mga malalaking processor, so doon na po tayo. This is the time po na tayo mag-expand. Ano po, hindi po ito bigla ang dapat tayo nagawa, bultuhan ang gagawin natin. Wala pong gano'n na tayo, madami pa po tayong aaralin. Although simple lang po yung proseso, ang dami pa po niyang kaakibat na paggawa. Kaya po,
Aralin lang din po muna natin, ano? Sa kailangan po nating i-standardize. Kailangan po nating i-standardize. Kailangan po ay may quality. Hindi lang po basta tayo gagawa. Kasi dapat po may dekalidad. Dahil para hindi rin po tayo mapahiya kay sir pag tayo po magbebenta ng ating mga produkto. Ang kaigihan po nitong ating Coco Sugar, ito po ay pre-nases. So ito po ay 1 taon na expiration. Ano po, hindi po ganun kahirap na katulad po na ating mga okra na talaga pong pag po hindi natagal na ating mga raw mats po. Ito naman po kaya po mas inuobliga po natin na i-process po yung ating mga produkto para mas mapatagal pa po yung shelf life. So, talaga pong pwede nating ibenta. Marami pa po tayong pagdadaanan. Yan ang po hindi basta natin gagawin. I-standardize po natin yan. Kailangan pong dapat ay talaga pong yung dekalidad yung ating gagawin. Kasi po pag basta po lang po natin ginawa, hindi rin po tatagal yung shelf life niya. Meron din pong pag minsan ay mga ilang buwan pa lang, makikita yung namamasa-masa na. So may proseso po talaga. At kung kayo po interesado, ituturo naman po yun sa inyo. So kung yung pong ating pong mga may mga produkto pa rin po kasi na nangangailangan ng Coco Sugar. Meron po kaming ginagawa na katulad po ng mga cacao brittle. Meron po kami mga sweetened nibs, yun naman po sa ibang commodity. Gumagamit din po sila ng Coco Sugar. So talaga pong kailangan ng Coco Sugar. So yung katulad po nila, gagamitin din po nila as raw materials yung Coco Sugar. So sila po ay yung pong taga-alabat na gumawa ng Coco Brittle ng nakaraan. Lumapit din po kami kay na Miss Rona kung kanino kami bibili ng Coco Sugar. So yun nga po, dito rin po kami sa Candelaria nakabili ng Coco Sugar. So yun po, ay kumbaga po ay talaga po marami na rin po kasi ang gustong gumamit. Kasi nga po, healthy, ang sabi nila, ang Coco Sugar. So marami na rin po ang gusto na gamitin yung Coco Sugar kaysa dun sa ating commercialized na sugar. So, ang manahihirapan nga lang po sila sa paggamit doon, gawa ng wala nga pong masyadong gumagawa. So, kung magkakameron po na mas katulad niya, nagagawa pa ng maraming Coco Sugar, o minsan po nakakabili rin kami sa mga tindahan ni Sir. Yung mga nakapak po, pag minsan nabili rin po kami sa probinsya. Pag walang-wala po talaga kami makuha, talaga pong bibili kami. Kasi meron po talagang demand. Kulang lang po talaga. Sir. So kung meron pong katulad ninyo, sabi nga ni Sir, ang daming niyog natin. Kung meron pong mag-uumpisa, talaga pong mahirap lang po talaga umpisahan. Pero pag maging natin si Sir, ang tawag doon, maging ehemplo, upuan natin. Na sana ganoon din tayo. So yun lang po. So kung man po, nandito naman po kami. Lapitan nyo lang po kami. Nandito lang po yung aming opisina, ang Office of the Provincial Agriculturist kung may mga kailangan naman po kayo. Magating po sa label, standardization, packaging, andito po ang food processing sa under po ng Agricultural Support Services Division. Pag po sa mga coconut na kay na Ma'am Rona po yan. Yun lamang po at maraming salamat po. Okay po, marami pong salamat, Ma'am Gigit. So tayo po ay mamimigay ulit ng evaluation form para naman po evaluate natin si Ma'am Gigit. Kagaya na po nung kanina. Checkan nyo. Perfectin nyo ng 5. Joke lang po. Kung ano pong gusto nyo ibigay na grade. Ko pa din dalawa din. Isa pa. Okay po, i-acknowledge lang po natin ang meron po pala tayong representative galing po sa Philippine Coconut Authority, si Sir Christian Almeres. Ayan. Magandang hapon po, sir. So, samantalahin na po namin ang pagkakataon, kahit po kakaupo nyo lang, ay gusto po sana namin ng mensahe galing po sa inyong office. Sige na, sir. Hello po, good afternoon po. Ayan, kilala niyo naman po ako siguro, yung isa po nag-join sa meeting niya po. Ngayon po ay
meron na po pala kayong Coco Sugar. Kala ko po Alakan pa lang noong una. Kasi nga po nung nag-farm business school kami ni na Sir Noe, isa po sa pinakamataas na trend talaga yung sa Coco Sugar. Ngayon po ay since meron po kayong ganitong program, meron naman po tayo yung sa regular na production po sa mga dwarf. Kaya nga po yung ko po kay Ate Mayla, na kapag po yung sa tier 2, dito na po ako pupunta. Kaya po parang starting din po. Tapos yun po, thank you po sa OPA sa patuloy na support sa Candelaria. Kaya yun po, maraming salamat po. Yan lang po. Okay po sir, thank you. So, mayroon pa naman tayo pong oras, ay tayo po siguro ay mag-open forum. Baka po may mga gusto kayong idagdag na tanong dun sa ating mga... Okay. Tayo daw po ay baka po may mga gusto kayong tanong dun sa mga sa dalawa nating speaker habang nandito pa, samantalahin po natin ng pagkakataon. Question po? Wala. Sige po. Sige po. Sir, Kay sir. Okay, kay sir. huwag na mag-microphone doon yung laman. Okay. So ganito po, kami ang nag-uumpisa. So sabi nga, kulang ang demand ng Coco Sugar. So ano nga nasa PCA, supplyan nyo naman kami ng hybrid chocolate. Unlike ako ay pero hindi ako makakuha ng pananim dahil nasa PCA na nga nakapag-stock ako. So kailangan ko naman ng hybrid. Oo. Ay sa PCA ng Quezon, ng Katanawan, kailangan pa nakapila. Siyempre mag-request nakapila. Ay hindi ko ma-prioritize, ay handa na yung land. So pwede kang madagdagan ang follow-up para dun sa amin na papaano. Hindi, Katanawan. Kayo guys, sorry. Akala ko PCA. Sa Quezon 1, Quezon 2 lang po. Yan po yung Si ano pangalan ni Bernally? Alicia? Alinea? Ano po yung Bernal? Alinea? Bernie. Ano po yung full name? Lagi ang nakikita ko nga. Lagi ko ba sa probinsya? Alam mo, ngayon ay magkakaroon ng seed park. Magkakaroon po ata ito sa lugar, pero magkakaroon po doon. Para yung kagaya sa yung sa Sampaloc, ganun ka magkakaproduction din po ata, kayo mapapadami ko. Ay di, bibilang pa na ilang taon na po ay sa Quezon One po kasi ay meron kami 29,000 seedlings for hybrids. Kasi nati-hati siya sa kada bayan. Sa bayan. Kaya po yung sa Hindi ko alam ang title. ang problema kasi ng aming mga samahan ay lahat pinagtulpa kanilang mga talim. So, inigay nyo namin na magpalit sila ng variety. Kasi na ginagawa ko. So, taon talagang bibilangin para makuha yung demand na may binigay ng pagkasugat. Okay, thank you po sir. Akala ko PCA na kayo. Okay po, may iba pa po bang tanong? Sure kayo, alam niyo na lahat. Wala na kayong gustong itanong. Ano po? Huwag na po tayo mag-tanong. Kapag ginalang po doon sa halipan, yung label na yun na po yung talagang wala pong, hindi po pwedeng mag-ano yung sa mga label. Ano yan? Ma'am Gigi po. Ano nga pangalan siya? Yung pagdating po doon, yung label po nung sadyan sa opa lang po talaga yung link niya yung Ilalagyan namin ng ang pangalan. Opo. Ayun, no?
Meron pa po? May magtanong kayo, sayang, libre. Meron pa po ba? Production and costume. Sige po, kung wala na ay pa-wait lang po. Costume, kukusuka. Patingin bigla ako sa iyo. Kung wala na po kayong tanong paglilinaw ay tayo po ay mag-e-exam. Okay? Ay, tapos na po ba yung inyong evaluation course? Tapusin niyo po tayo may exam. Hindi po yun ang exam. Sabi sa inyo, magtanong na kayo kanina eh. Ayaw niyo magtanong. Training evaluation na tayo? Hindi, wala pa resource. Tapusin pa lang muna yun. Ayan. Tapusin nyo lang po yan, evaluation form. Tapos, may isa pa pong papasagutan sa inyo yung training, overall training evaluation form. So, evaluation lang po yun sa naganap nating pagsasanay. Ito yung exam niya. Ito yung pinag-aralan ito. Tungkol sa pag-ano ay posting. Pag-posting ng ano. Sino pong nakapagpasa na kay Sir Noe? Naman. Mamaya niyo po sagutan ha. I-explain ko sa inyo. Nakapagpasa na ko kayo yun. Tapos na po. Pag na-perfect po ba, mag-apply? Meron. Pero kayo kan. Wala naglagay dito ha. Ay, sorry. May training yun. Ito po yung... Daming papel. Organization sa hands-on training kukusuka. Hello po. Bali, paalala lang po, dagdag baka lang po makalimutan natin. Ito pong ating activity, ito pong training. Kasi may mga nagtatanong po ng kung paano yung mga label, yung packaging. Sa case niyo po na nagsisimula pa lamang, yun po kasing ginawa dinemo sa inyo kanina ni Sir Sinapilo ay yung ganong quality po, yung ganong process, ganong quality. Parang ganitong mismo, ganito po yung itsura niya. Marketable na po yun. Hindi na po natin kailangan na yung, hindi po muna natin kailangan isipin na dapat maganda. Kasi ang kailangan po siguro natin isipin ngayon ay kung paano pa po natin matututunan yung basic na paggagawa ng Coco Sugar. Yun po kasing mga packaging label ay yung pong product enhancement mismo ng Coco Sugar ay ongoing pa rin po ang isinasagawa ngayon ng OPA nila Ma'am Chit. Hindi pa po sila tapos. Kaya po, once po na matapos po nila yung enhancement na yun, i-introduce po ulit sa inyo yun ng panibago. Pero yung ganyan pong proseso na itinuro sa atin, ay pwede na po yan natin panimulan. At once po na, yun po kasi pati yung pagbibigay po ng packaging label, yun po ay pag-uusapan pa ng mahaba ng organization, magdi-decide po kayo anong klaseng brand kayo. Hindi po namin kontrolado yun ha, hindi po porket sa OPA po ginawa yung product, ay kami na po ang magde-decide ng brand name nyo. Kayo pa rin po yun, kayo po ang magde-decide, mag-iisip. Tapos kami lang po ang bahalang gumawa kung sa abot ko ng makakaya na budget ng office para po ma-assist po kayo. Pero maganda po yun na nakikita namin na meron po kayong kumbaga ay futuristic, may mga gano'n na kayong inisip na gusto namin pala may brand.
na gusto namin makikilala kami. Pero papunta naman po tayo dun. Basta tuloy-tuloy po. Ang mahalaga lang po, dapat po ay pagkatapos po ng training na ito, meron na po tayong masisimulan. Meron na pong magiging plano yung organization. Sino ba yung gagawa? Kasi kayo po ay may lambanog kahit yung sa Candelaria. Kayo po ay may lambanog. Kayo po ay may taos ngayon, may Coco Sugar. Kaya po, mag-uusap po kayo kung paano nyo po yan papatakbuhin yung operasyon, kung paano po mas magiging mabuti ang kung ano po ang dapat unahin. Kasi baka po ma-hype kayo mamaya, ay sige, mag-Coco Sugar na muna tayo. So mamaya, may lambanog kayong nakatenga na ang mangyayari, may iwanan po kayong produkto. Ano po, yun po yung paalala namin kanina kay Pangulo na i-strategize po yung operation po ninyo. Since dalawa na po yung product. Sana po ay parehas po nating maumpisahan, parehas nating maging smooth yung process. Ano po, hindi naman po namin kayo sinasabing biglain. Kasi marami nga po tayong pag-aaralan dito sa ating mga project na ito. Sikatanawan din po, ganun din po ang mangyayari habang wala pa po tayong facilities. Maganda po maka-attend kayo sa mga ganitong training. Makapag-observe po kayo sa San Antonio Pala para mas ma-enhance pa po yung skills. At the same time po, nag-i-scout na rin tayo ng market para po sa mga possible, sa mga future, po natin, magiging market ng ating product. Ang Katanawan po kasi may market na sila, Mau. Ngayon, nung on and off po yung production doon, tumigil na rin po yung pakikipag-trade nila doon sa market nila. Kaya dapat po ay mahalaga yung continuous. Hindi po yung sa una lang po agresibo. Habang nandiyan yung mga gamit ay saka lang din nagagawa. Pag wala na ay tapos na rin. Wala nang hindi na nasusundan. Ano po? Question po? Okay na po. Saka pasuyo na po. Pauna mo na ang renewal nyo sa Dole. Sige po, doon tayo sa training evaluation. Pangalan ng dumalo, kayo po yun, pero optional po. Pwede nyo ilagay o hindi. Pamagat ng pagsasanay, ito po ulit. And then, sa pag-grade po ulit, 5 po ang pinakamataas, 1 yung pinakamababa. Okay. Okay na po, nandun na tayo sa pag-check. Mangalay nagaho sa kamay. Bakit pag natanggap ng tupad ay kahit mahaba ang pilay, hindi nangangalay? Hindi po kami nakakatanggap. Ay, hindi ba? Hayaan nyo na, ililista ko kayo sa susunod. Joke! Nandun na po sa pag-grade. Yung po unang tanong dyan ay organisasyon ng pagsasanay. Organize po ba yung pag-training natin ngayon? Organize po, hindi po nawala yung pagdadasal kanina. Ay, pwede naman tayo magdasal ulit mamaya. Ano po? So, pwede nyo pong lagyan ng 5 kung gusto nyo pong mataas yung grade. At yun nga po, 1 po yung pinakamababa. Pangalawa po dyan ay pagkain, lokasyon, pasilidad ng pagsasanay. Masarap po ba yung pagkain ninyo? Kung hindi naman po masyadong nasarapan, ay dilagyan nyo po ng 3. Kung masarap na masarap ay D5. Yung location nyo po ba, hindi po ba mainit? Nakakaantok po, mas nakakaantok. Yung pasilidad nyo po ba ay parang, kumbaga po, dito po ba sa lugar na to ay mas madali kayong nakakapag-intindi na iintindihan nyo yun, dinidiscuss. Kahit po nandito lang tayo sa ilalim ng nyugan, literal na nasa ilalim ng nyugan. And then yung pong pangalawa ay pakikipag-ugnayan ng mga kawani ng OPA habang nasa pagsasanay. So kami po yun. Kami po ba ay maayos ang pakikisama sa inyo? Sino maglalagay dyan ng mababa? Joke lang po. Joke lang. So, hindi po ba masyadong nagustuhan ang pakikisama po ng taga-OPA? Yun po, dilagyan nyo po ng grade na gusto nyo. And then yung isa naman, mabisang natugunan ng mga issue at mga katanungan ng mga dumalo. Yun po ba mga concern nyo, mga tanong, ay nasagot po ba naman ng ating mga resource person or ng mga kung ang concern po ay taga-OPA? And then yung huli po ay pangkabuuang kalidad ng pagsasanay, yung pong overall. So, grade nyo po kung okay po ba? Okay na okay o okay talaga? Okay na to. And then,
Yung pong tatlong tanong ay sasagutan nyo po. Kita ko nililigtaan nyo eh. Nagtatagalog lang po yun. Ano ang pinaka nagustuhan mo sa pagsasanay? O ano po yung nagustuhan nyo? Example po ay nagustuhan nyo yung lokasyon natin kasi mahangin, hindi po ganun kainit. O di kaya dun sa mga speaker natin, nagustuhan nyo na malinaw yung pagtuturo nila sa inyo. O, bahala po kayo. Tapos yung pangalawang tanong ay ano ang maire-recommenda mo para sa mga kasunod na pagsasanay? O, halimbawa ang gusto nyong next step ay yun nga, packaging, ano po na training pag okay na yung inyong product. Or gusto nyo mag-training naman sa paglalambanog. And then yung pangatlo, karagdagang komento mong kahit po hindi nyo yung lagyan or kung gusto nyo pong lagyan pa din. So, okay po. After po niyan, ay magtatawag po kami ng 2 tao. So, sabi sa inyo, makinig kayo, magtanong kayo kanina. Okay na po. Pag okay na po, ay kukolektahin po ni Sir Noe ang mga papel po ulit. Sino pang president sa inyo? Ikaw ba? Ayan po, habang kinokompleto po ni Sir Noe yung ating mga evaluation form, ay magtatawag po kami ng 2 participants. So, ito po ay bahagi po ng ating program at yun po yung impression po. Magsasalita po kayo dito sa unahan at sasabihin nyo lang po kung ano po yung, kumbaga, magko-comment lang po kayo ay sa RP nyo po. And then yung dito sa training sa kabuuan ng training natin at isama nyo na rin po yung sa ating food and yung pinakang accommodation po. Okay po. So, kayo naman po ay 2 grupo mula po sa bayan ng Candelaria at bayan po ng Katanawan. Siyempre po, pag kayo ay may bisita, laging ang una ang bisita. Ano po? So, mula po sa bayan ng Katanawan, hihingi po kami ng impression mula po sa kanilang president na si Sir Edgardo. Palakpakan naman po natin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ginagagala ko po na dito idinaos ang ating pag-training. Napakaganda, malamig ang area. Kumpara sa mayroon na tayong building pero kailangan pa tayo ng electric fan ng init. Masarap. Talagang sa lamig nakakaantok. Presko talaga. Kumbaga hindi ka nakaranas sa buong maghapon, hindi ka nakaranas na pawisan kahit summer. Tapos sa ating training naman, doon sa paggagawa ng asukar, maliwanag naman. Talagang naipaliwanag ng gusto kung paano simula sa pagtataktak pa lang, pinapaliwanag nila na kinakailangan eksalain. Tapos nagawa yung asukal na napakaganda. Kumbaga hindi na meron ng error, talagang naipakita sa atin ng actual at maayos yung paggagawa ng asukal. Tapos doon sa atin namang pagkain, ayos naman, talagang sulit.
Bagamat medyo malayo talaga yung pag-travel namin papunta rito, pero naroon yung willingness namin kasi napakagandang opportunity nitong coconut sugar. Kahit sino magsabi, marami daw ang kumbaga hindi naman masyadong mayaman pero kayang-kaya, kumbaga maalwan ang pamumuhay kung talagang gagampanan mo yung paggagawa ng asukal. Tapos nakita ko naman kay Sir nakapagpatapos ng anak, ibig sabihin naroon yung papatunay talaga na maayos talaga ang kita sa paggagawa ng asukal. Yun lang ang napansin ko. Okay po, marami pong salamat Sir Edgardo. Ang bisita po ng taga Pahinga Sur, Candelaria, Quezon. Siyempre, hihingi rin tayo ng impression sa nag-accommodate dun sa bisita. Sino pong gusto sa inyong magsalita? Taga-Pahinga. Taga-Pahinga Sur. Dahil kayo ay may pangalan sa inyong uniform, ay walang makakatanggi kung sino po ang tatawagin ko. Ano? Oh, Sir Peter, dahil ikaw ang Vice President ng inyong samahan at walang Vice. Impression lang po. Hello po. Ay, magandang hapon po. Ako po pala si Pedro. Vice President po ng sama na magniniyog dito sa niyugan ng ay salamat din po sa lahat ng dumalo. Kaya wala lang po kami pangulo eh. Malis. May lalo ka? Maraming salamat at meron din kami natutunan. First time din namin na kami nadalo rin talaga ng itong training ganito. Nung minsan na kami nasa Talipan din eh. Salamat din na ay nakarating naman dito. Salamat po. Yan. So next time kayo ay laging ready. Kasi po, sa mga pa-training namin ganun po, nagtatawag po kami. Yan. Kasi lagi kayo okay na po. So yun naman po ang impression ay kung ano lang po yung gusto niyo sabihin po regarding po sa ating training. And then po, tayo po ay dadako na. Yan, maagap tayong matatapos. So tayo ay mag-awarding na ng certificate. So una po nating bigyan ng certificate ng pagpapakilala ay ang ating pong resource person ngayong araw. At naanyayahan po namin ang aming pong head, si Sir Rochelle, si Ma'am Rona, para po igawad ang Certificate of Appreciation is hereby awarded to Delio C. Sinapilo, resource speaker, for sharing his expertise as resource speaker during the conduct of the hands-on training on cocoa sugar processing held on April 30, 2025 at Barangay Pahinga Sur, Candelaria, Quezon, given this 30th day of April 2025 at Barangay Pahinga Sur, Candelaria, Quezon, signed by our Provincial Agriculturist, Dr. Ana Clarissa S. Mariano, and our Governor, Angelina Dr. Helen Tan. Ang certificate pong ito ay ginagawad kay Sir. Palakpakan naman po natin si Sir. Kayo ma'am, dito kayo. Sama kayo, kayo may-ari. Nakapangalan eh. Pwede nyo hindi papunta si Sir. Siya na lang. Sa gitna. Sir, pwede mo pakita. Akin na ba? May putol po muna ng ulo. Putol daw. Sir, wag kayo madadalakan. Muli po, marami pong salamat Sir sa walang sawa at walang umay na pagiging resource person ng aming mga patraining.
Oo. Ayan, tinatawag din po natin si, kagaya rin po ng nilalaman ng ating certificate ay ang ating pong isa pang speaker, si Ma'am Gigit Quijada. Ayan, token ang ating ibibigay. Ma'am, lapag. Gusto mo? Siya, ikaw ang mag-abot. Ayan. Ayan, pag-acknowledge din po sa ating isang resource person ngayong araw. Muli po, maraming salamat, Ma'am Gigit. Yung certificate to follow. Okay po, so ang pinakihintay ninyo, syempre kaya po kayo umattend ngayong araw ay magkaroon din po ng mahiwagang papel na magagamit nyo pag-claim ng TUPAD. Joke lang po. Hindi po ito ang voucher. Sa pag tinawag po kayo ay tayo na lang po kayo and then photo op. Pipicturean po ulit kayo ng ating professional photographer, Sir Noe. Okay, basahin po natin ang nilalaman ng inyong matatanggap na certificate. Republic of the Philippines, Province of Quezon, Certificate of Participation is hereby awarded to Agnes O. Buagas, tama po. In active participation rendered during the conduct of the hands-on training on cocoa sugar processing held on April 30, 2025 at Barangay Pahinga Sur, Candelaria, Quezon, given this 30th day of April 2025 at Barangay Pahinga Sur, Candelaria, Quezon, signed by Provincial Agriculturist Dr. Ana Clarissa S. Mariano and Governor Angelina Dr. Helen Tan. Palakpakan naman po natin siya. So, sunod na lang po yung next kong tatawagin. Dito lang tayo kasi may yung tarpay nandito. Ang gilid yan. Ready po kay Sir Edgardo P. Rose. Malakpak naman mo tayo. Palakpak naman po. Yan po. Thank you po. Congratulations din po kay Ma'am Gorgonia A. Violante. Ako inaantok na kasi. Naging violent. Congratulations po kay Artman Herman. Oo. Palakpak naman po pag tinawag ang pangalan. Rocherel, tama po ba? Rocherel Herman. Kasawa po magkapatid. Okay. Divine P. Cabanse. Thank you, ma'am. Nerissa L. Zantoa. Nori M. Silva. Ayun na po, pag binanggit. Thank you po. Sino po si Ma'am Nori? Congratulations din po kay Mr. Pedro M. Velasco. Sir, thank you po. Sir, dito po. Kay Sir Bernal Alinea. Congratulations din po kay Luella Rosales. Congratulations, Simplicia Freya. Yes, ma'am. Teodolfo Arpia, si Pangulo. Ayun po. Okay po kay Maria Clavel Arpia. Alicia P. Flores. Corazon P. Garcia.
Belen D. Mesa. Rilita Villanueva. Wala na yung palakpak. Wala na, palakpak. Erlinda Mendoza. Roylan Gumalay. Congratulations, Myla Salud. Benjamin Bonyen. Thank you, ma'am. Lorna Silvala. Jeffrey Hinovia. Ano, paano po ito? Ginovania. Hinubanya. Hinovania. At ang panghuli po si Sir Rafael De Jesus. Rafael De Jesus? Okay pa. Muli po ay may nalimutan po ba akong tawagin? Para sa certificate. Wala, lahat po meron. Lahat nakaka-claim ng tupad. May voucher. Okay po. Muli po ay congratulations sa ating pong lahat. Pero hindi pa po dyan nagtatapos ang ating program. O, kunin niyo po sa Palawan. Layo. Hindi mag-closing remarks ngayon. Ay, di na lang sa bahay niya, hindi ka makarating. Lalo po yun sa Palawan. O, habang po nagde-decide sila kung sino. Para naman po sa ating closing remarks na mensahe ay tinatawagan po ulit namin. Wala po kayong magagawa kasi aapat po kami, iyo amin lang. Ang amin pong head, walang iba po ulit, kundi si Sir Rochelle Espino. Palakpakan niyo kunwari hindi niyo pa nakikita kanina. Ay, muli po ay magandang hapon po sa ating lahat. Ano po? Ako po ay natutuwa at nakikita ko yung sa inyong mga mukha yung kasigasigan. Ano po? Parang talagang pakiramdam ko yung magtatagumpay na inyong samahan. Magtatagumpay po nga ba? Ayun, dapat lagi. Ano po? May tupad na. Hindi po ako yung nangako sa tupad, ha? Baka makita nyo ako sa Kapitolyo. Yan yung nangako sa amin ng tupad pero hindi dumadating. Ano po? Pero ano po lahat ay binabati ko po kayo ng congratulations dahil matagumpay nyo po nga natapos yung isang araw nating pagsanay. Ano po, bagamat isang araw po ay naniniwala po akong marami kayong natutunan at isa sa buhay nyo po yung inyong mga natutunan ngayong araw na ito. Kaya nyo muna, muli akong pasalamatan po ang ating mga naging resource speaker na po sa Sir Delio. Tama na po, Sir Delio na. No? Kanina Sir Rodel, lagi ko naalala si Sir Rodel. Pero sir, maraming salamat po sa walang sawang suporta po sa amin. Ano po. Siyempre po sa aming kasamaan kay Ma'am Gigit, Ma'am, maraming salamat po kahit in short notice, ano po, palo daw po yung inyong certificate, ano po. Lagi ko po sinasabi po pag natatapos yung training, ano po, ito po ay sana po talaga nating tutukan, ano po. Kami naman po sa Provincial Government of Quezon, ano po, kami naman po ay nakatutok talaga sa industriya ng nyog, ay lagi po nakasuporta. Pag nakikita po namin na masikasig yung miyembro ng samahan at yung samahan, ay natutuwa din po kami magbigay ng tulong, ano po. Kung po baga ay sabi nga nila, yung aming kakarampot na pondo ay may nakikita, may nararating, kumbaga po ay napapakinabangan po ng husay. Ano po. Muli po ay maraming salamat po at congratulations po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo sa patuloy.
Okay po, maraming salamat po. At tayo naman po ay magdasal dahil po kanina ay naku, pasensya na po. Nakakalimutan natin ang pagdadasal. So ngayon po ay tayo magkakaroon ng closing prayers. At ang ating po magdadasal ngayon ay walang iba po kundi si Sir Noe Borja. Sige po, tayo po ay tumayo at tumungo sa Diyan po. At dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat, Lord, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa activity, Panginoon, na natapos ngayong araw, Panginoon. Salamat po sa panibagong mga natutunan namin, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa aming paghiwa-hiwalay. Dalangin ko po na kami po ay makarating sa aming mga tahanan ng ligtas, Panginoon. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay sa inyo pong pangalan. Ikaw po ang maitas, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Okay po, thank you very much po ulit. Susunod po ulit na ating pagtatiming. Ma'am, yung aming pong ano ay? Sige, bibigyan ko po kayo ng sige. Ay, may pa, tatanungin na rin kung pwede tayo magkasabay para mas kayo po ba'y diretso na ng katanungan? Opo. Yung CA po ay... Ay, yung authorization. Pwede. Pipirma ako kaya ano yung gawin nyo na lang. Pipirma ko na lang. Wala lang akong blanco. Walang lang. Sila yung walang sobra. Yung alangan mo sa likod nila. Kahit naman, walang may papel na. Yun, makita doon sa kanila. Baka may mga kasulat yun. Kailangan ni PCS. Opo, ma'am. Dali lang. Parang ang layo ng pinasukan natin. Ay, ano? Malapit din. Tapos na. Alin? Ha? Sayang nga naman. Nasaan yung ticket? Nasa ilahat? Yung ticket? Binili naman ni... Yung ibang ticket nasa iyo? Kasi Beltran ay nakalagay doon sa tagot na may Ba? Naiwan ko sa bus. para ma-explain. Guys. Wala. Sinukso ko dun sa ano eh. Ako rin. Tapos, kukuha ng isa lang eh. Ay, meron po pala tayo merienda. Sorry, narimutan na. Si ma'am, binili ko na ito. Huwag lang po, may merienda na. Bibigay ko sa'yo. Pero Nagtatago lang ako ng isa. Baka hanapin baga. Nai-refund ko na rin sa inyo ay 350. Sabihin ko 350 na rin para may yung pangkain. Masabihin ko. Kaya nga. Sabi ko nga ito, 250. Kaya nga yung sukli sa atin ng 300. Kaya nga. Sinabi na rin ito. Sinabi na rin namin, pero kayo, 500 lang binigay. Eh doon pa. Oo nga, ahos ka rin nga pala galing. Ito sa bayan talaga. Sinabihan pa din ito rin. Sadya naman tulog tinawag sa akin. Alam mo nga ni 250. Pero pag sa napisyo talaga, Pag nakalampas ang tulay, 300. Ay bakit 350 kami? Di ba dalawa 700? Layo na sa Mga maano nga, hindi naman taga rito para, taga saan daw siya? Taga-ahos yun. Ahos muna na eh. Taga-ahos muna na yun. Kay Kuya Pasiano Bagamban yun. Meron ka na po ate? ito po si
Ay, arit na. May meeting na tayo. Pero kami bababae, Lucena na. Ha? Mababa kami, Lucena. Bakit? Kami gagalaw mo. Kasamantalahin. Kumaga pa sana, mapunta kami ng lupa. Aga pa Aga pa naman. Aga pa Kaya pa. Yan. Dos lang, kalating dos lang, hanggang lipas. Diyan sa Lucena Meron ba multi-cam sa Lucena? Oo, yung Rosco. Nandun yung dinaanan natin. Diba tayo dun mamaya? Kami gagalawin mga ni Tita. Ay kaso, diretso na. Ano? Saka na yun? Yan sila pa diretso. Kaso nga siya, dumaanin sana. Kaya siya mapinagawa ano, kaso hindi ko naman nadala yung registration. Maganda kayo masakay ng ano pa. Hindi ganito ba? Hindi gagawa namin. Hindi. Gagawa namin Sama tayo. na gagawa kami ng Kaya nakatira naman tayo ng ano niya, pamilya niya. Doon na rin sa atin. Sa ibang bansa ay asawa niya. Sa Italy. May anak. Nandun din. Wala siyang kasama dyan. Tauhan lang. Tara, bisibisita lang si Tao. Gusto talaga nakatira. Pag ganyan kasi may property sa dito, mayroon sa Tagbakon. Meron pa yata sa katabi dagat. Alaban na. Meron. Bordeo. Yung lang kinariyan ko yung kinuha sa insurance. Tapos na sa insurance. Insurance sa At ko yung news yoga. Saan ang bahay niya sa Ahoy? Parang sa, alam mo yung dating kikakuha na lupa? Buwan na piskal? Sila nakabili? Kina Winnie? Niyot, Inok? Layla. Hindi. Yung kay Kahuan. Hindi kay tata yun. Hindi ba ka? Yung tawa nila. Tatay ni Inot. Ganda kay nakapresi. Oo, nahandaan sa pretty yan. Yun. Ano na yung kasama doon? Ha? Wala kasama. Masabi ko asawa niya. Pido lang ang kasama niya doon. Ha? Pido. Bakit? Akala ko wala nang niyugan dito. Ano akala mo dito? Akala ko ano na, puro city na. Ang gandahan niya dito bahay nila, nasa saan na yung kanila. Palabas sa malapit sa bayan. Mahal siguro ang niyugan dito. Milyon na siguro ang niyugan dito. Burger. Tatlo talaga binili ko. Ayaw mong mag-isip na. Hindi ko lang kinain kanina. Kabas. Unang kasi tinapay. Ano may juice? Dapat nilagay mo 3 lang din sa lasang na. May juice pala. May juice pala.
Hindi na nga tubig man yata. Tubig pala ito. Akala ko juice na ang buko. Kala ko nga ni. Ay, yung dalawa, ang hindi ko na madadalhan. Miss Rona, yung nakuha ka nila. Kala ko buko juice. Kwan pala. Ay, malamig lang po tubig. Tubig. Paano meron nito ay? Meron naman po. Gusto po niyang buko. Huwag na po. Kaya ano ko sa'yo, nakalimutan ko lang si Pangulong. Pero sa ito yung Ah, may tubig ka pala? Meron na. Meron Ala. Okay na yun. Yun ang gusto ko. Saan? Kapuntuhan ko kahapon yun. Yung gawa ng paradiso. Di ba wala Ha? kinukumpisitos yan na